Alright guys, welcome back again to my channel. It's me, John Elsung, of course. So for today's vlog guys, so another informative vlog na naman ang aking share sa inyo, and this time, it's all about paano nga ba magbayad ng mga bills gamit ang ating G-Credit sa GCash. Pecha de peligro na, alam nyo na, di ba? Ang dami na mga bayarin, mga bills, nagsisidatingan na, kagaya nito. Meralco, ayan o. Kaso wala pa akong sahod. Buti na lang talaga, malaking tulong talaga yung G-Credit, no? Pwede ka magbayad ng mga bills kapag wala kang cash, or kumbaga walang laman yung GCash mo, pwede gamitin yung G-Credit. Deadline na ngayon, actually, yung aking mga bills sa Meralco, sa Maynila. So, patong-patong na guys. So, ginawa ko na lang tong vlog na to para maturo ko sa inyo paano nga ba magbayad ng mga bills kahit wala ka pang cash. So, merong feature ang GCash, pwede kang mangutang or pwede kang magbayad ng mga bills or pwede na sa groceries na kahit walang laman yung cash mo. Ang kagandahan dito kasi guys, pwede mo siyang bayaran via installment basis. Halimbawa, nangutang ka ng 5,000 pesos pambayad ng electric bills nyo, yung 5,000 na yon hindi mo siya babayaran agad ng buo. Meron sila tinatawag na minimum amount due. Ang downside lang nito is hindi mo siya pwedeng i-convert sa cash. Ang pwede mo lang gawin dito is pambabayad sa mga groceries, tapos ito nga, mga bills. Sa mga nagtatanong, no, kasi hindi lahat nabibiyayaan or nabibigyan ng GCash ng G-Credit. Kasi make sure lang na lagi mo ginagamit yung GCash sa kahit anong transactions like pagbayad ng bills, groceries, magbabase yung credit limit na ibibigay sa inyong G-Credit kapag madalas nyo ginagamit ang inyong GCash. At tataas ang inyong G-Score. Ano yung G-Score? Ang G-Score is yung, kumbaga dito sila magbabase, kapag lagi mo ginagamit yung GCash mo, tataas yung G-Score mo. So, ayun na guys, punta lang tayo dito sa ating bills. Ayan. And then, hanapin nyo yung Meralco dito sa electric utilities. Ayan. Ayan, pwede siya sa G-Gives at G-Credit. Yung G-Gives naman kasi guys, parang G-Credit din yon. Kaso may minimum amount na pwede kang gastusin. Alam ko na sa mga kailangan 4,000 pesos yung gagastusin mo sa G-Gives bago mo siya magamit. Dito sa G-Credit, kahit magkano. Okay, enter the 10-digit customer account number. Lagay natin ng email. And then put the amount kung magkano yung bill nyo sa kuryente. And then click next. So ayan, may iba-ibang option na pwede tayong gamitin. Tatlo siya, which is yung GCash, G-Credit at yung G-Gives. So lahat ng to pwede mong gamitin kapag magbabayad ka ng mga electric bills, especially kung walang laman yung GCash mo. Pwede sa G-Credit at G-Gives. So yung gagamitin ko muna is yung G-Credit kasi ayoko muna galawin yung G-Gives ko. Tsaka konti pa lang eh. So ayan, so click na natin tong G-Credit. Click next. Ayan, double check nyo yung CAN or customer account number nyo. Baka magkamali. Ayan, sabi dito, remaining credit limit after this transaction is 6,222.39. So, click na natin tong confirm. Ayun guys, okay na siya. Meron na tayong resibo from G-Credit. So, safe na yung aking Meralco. Safe na yung aking Meralco. Next naman is yung Maynila, tapos isa pang electric bill sa amin sa Pampanga, Pelco at Balibago Waterworks. Lahat yon gagamitan ko muna ng G-Credit kasi pecha de peligro pa ngayon, wala pa tayong cash at wala pa naman yung ating GCash. So save lang natin to guys. Ayan guys, ganun lang siya kadali. Ayan, pwede siyang i-save, no? Para hindi na kayo mahirapan next time. I-click nyo lang yung save biller nyo para hindi na kayo mag-input ng mga CAN. Ayun, no? Na-save na siya. Kapag inopen nyo yung electric utilities nyo dito sa GCash, pwede kayo mag-save ng mga biller para hindi na kayo mahirapan. Kagaya ng ginagawa ko. Ayun o. Yung Balibago Waterworks, Pelco 3, Maynilad at Meralco, yun, sinave ko siya para pag kinlik ko, ayan, lalabas na yung, especially yung customer account number. Hindi na ako magta-type para hindi na ako mahirapan. At hindi rin magtagal. So, ayan guys. So, that's it. Kapag malaki yung inutang mo sa G-Credit, pwede mo siyang hati-hatiin na pagbabayad. Hindi kailangan ng buo yung pagbabayad para hindi mahirap. So, yun yung kagandahan doon. This is still utang. So, utang is still utang. So, may responsibility pa rin tayo na magbayad, bayaran ito. Kumbaga, ang ginagawa lang ng GCash is pinapaalwan lang yung ating paraan ng pagbabayad. Una-una, hindi na hassle, di ba? Hindi na tayo pipila pa sa mga offices nila para magbayad. Kumbaga, kakain ng oras. Dito, via online na lang lahat para mapadali ang ating trabaho at hindi takaw oras. Kumbaga, since tinulungan tayo ng GCash, so, it's time na mag-give back din tayo sa kanila para bigay lang tayo ng support
lagi natin gamitin yung GCash para kumbaga magkaroon tayo ng magandang at mataas na credit limit. Hopefully nakatulong tong vlog ko na to, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa si Jonel.